Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of James, Aklat po ng Santiago, chapter 1, verse 21 hanggang 25. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ng masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang itong makakapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, tinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tignang mabuti ang sarili, ay umalis at kinakalimutan ang kanyang hitsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. The greatest challenge, alam niyo po ba ang greatest challenge sa ating mga believers? Yung kakitaan po tayo ng resulta ng bagong buhay. Kasi tayo po'y tinatawag na born again Christians, kaya dapat po nakikita sa atin yung pagbabago. And today, pag-aralan po natin yung mahalagang prinsipyo kung paano po natin mararanasan itong pagbabagong ito. Dito sa mga talatang binabanggit sa James chapter 1 verses 21 to 25. At natutunan ko po itong mga prinsipyong ito at ito po ang bumago sa aking buhay at patuloy pa rin bumabago sa aking buhay. Alam niyo po, nung ako po'y naging Christian, napakasakitin ko po. Salamat na lamang po, meron akong isang kaibigan na niyaya akong pumunta sa gym. At doon po sa gym, nakakita po ako ng maraming pagbabago sa buhay ng mga tao. Ano po? Kaya na-inspire po ako at ginawa ko po yung mga ehersisyo na naroroon. Sinunod ko po yung sinasabi nung nagtuturo sa akin. In other words, yung dati ko pong masasakitin na katawan ay lumusog at lumakas. Ano po? Ngayon, the same principle applies sa pagbabago po natin bilang mga Kristiyano. Unang-una po dyan, we must give up something to gain something. Hindi niyo po ba napapansin? Kadalasan po, pag kayo ay mag-i-embark sa fitness journey, maraming sasabihin sa inyo yung inyong instructor na i-give up mo ito. Hindi ka na dapat ganito. Huwag ka na magpupuyat. Hindi mo na dapat kinakain ito. At marami pang iba. Kasi totoo po yung prinsipyong yun. Kung hindi ka committed sa pagbabago, ay hindi ka talaga mababago. At nakikita ko po yung taong mabilis magbago, sila yung committed sa pagbabago. At minsan may mga bagay na gusto ka, pero hindi nakakatulong sa iyo. Kaya alam niyo po, aalisin natin yun sa ating buhay. At yun po ang sinasabi ng James chapter 1, verse 21, na i-apply naman natin sa spiritual na kalagayan. Sabi diyan, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you which can save you or transform you. So, kailangan pala may aalisin tayo. Katulad ng mga bisyo, minsan ayaw natin bitiwan yan. Yung mga maling gawain, pagpupuyat at kung ano-ano pang ginagawa natin na ginagawa ng mga di mananampalataya, kailangan iwanan natin yan. Ngayon, napakahalaga rin na hindi lamang natin i-give up itong mga bagay na ito. Kailangan po ay may ipapalit po tayo mga healthy habits. Ako po, kaya po ako naalis sa paninigarilyo, pag-inom ng alak, malaking tulong po sa akin yung pag-ehersisyo. Kaya kung kayo po nahihirapan i-give up yung inyo po mga maling gawain, subukan nyo rin po na disiplinahin yung inyong katawan at magugulat po kayo ay mawawala sa inyo itong mga bagay na ito. Ngayon, napakahalaga po na magkaroon tayo ng tinatawag na healthy self-image. So, anong ibig sabihin ng pastor? Paniwalaan mo kung ano yung sinasabi ng Diyos patungkol sa iyo sa kanyang salita. Kaya alam niyo po, dito po sa mga verses na binasa natin, sabi diyan sa verse 22, do not merely listen to the word, do what it says. Sabi niyan, malinaw sa Biblia na dapat daw po, hindi lamang tayo tagapakinig lamang, kundi tagapagsagawa ng salita ng Diyos. Kaya lang, palitan natin yung salitang do what it says
gawin nating become what it says. Kasi dapat maniwala tayo kung ano sinasabi ng Diyos patungkol sa atin. Kaya mapapansin niyo po, mabinabanggit po diyang salamin, na tinitignan ng isang tao. At alam niyo po, sa gym, maraming salamin. Napapansin ko po, wala yatang gym na walang salamin. Lahat merong salamin. At kadalasan po makikita nyo sa tabi ng salamin, nandoon po yung larawan ng mga taong healthy. At ito pong nagagawa nyon, mga kapatid. Naalala ko po nung ako'y na-ehersisyo, lagi akong tumitingin po doon sa salamin. At the same time, tinitignan ko po yung larawan ng isang healthy na tao. At sinasabi ko sa aking sarili, someday magiging ganyan ako. Kahit pa paano magiging ganyan ako. At alam niyo po, ang laking tulong po nun. Mga kapatid? Kasi sa Biblia pala mahalaga, yung magkaroon tayo ng healthy self-image. Kung naalala niyo po yung prodigal son, ano po ang nawala sa kanyang unang-una? Yung kanyang self-image. Nag-asal hayop na siya. Muntik niya nang kainin yung pagkain na para sa baboy. Ngayon maraming tao dahil sa kasalanan, bumaba at bumaba tayo, na-degrade tayo, nawala yung healthy self-image. Samantalang ang sabi ng Biblia, tayo po ay created in God's image and likeness. Yung po sinasabi ng Genesis chapter 1, verses 26 to 27. At alam niyo po ba nung tayo'y na-born again, ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 4, verse 24, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Ganon din po sinasabi ng Colossians chapter 3, verse 10. In other words, ibinabalik tayo ng Diyos sa original image natin. Kaya kung hindi mo makikita talaga yung image ng Diyos, sa iyong buhay, lagi mong iisipin, na ikaw pa rin yung lumang tao. Yung makasalanan, marupok, masasakiting katulad ko nun. Laging hirap, laging talunan. At yun ang ating image na dinadala. Kaya nahihirapan tayo sa buhay na ito. Alipin pa rin tayo ng kasalanan. Napakahalaga po na magkaroon kayo ng vision kung paano magbabago ang inyong buhay. Kailangan magkaroon kayo ng vision kung ano yung gusto nyong maging someday, ika nga po. In other words, titignan nyo palagi yung sinasabi ng Biblia patungkol sa atin na tayo God's workmanship in Christ Jesus at dapat maganap yon sa ating buhay. So, napakahalaga po nun, magkaroon tayo ng healthy self-image. Panghuli, ito yung pinaka-importante, kailangan po ay sabi diyan, do what it says. Kung ano daw po yung sinasabi ng Word of God, kailangan daw po look intently to the new image. So, become that person. Kung ano yung nakikita mo sa salamin na old self mo, kailangan matransform yun. At ang sabi ng Biblia, put on the new self. Isuot mo na yung bago mong pagkatao. Become that new person. Kumbaga, dito intentional dapat tayo. Kaya mapapansin nyo sa mga nag-exercise, yung mga disiplinado talaga, yung mga intentional sa kanilang ginagawa, yun po yung mabilis na nagbabago. At sa buhay na ito, po yung pananampalataya, ine-exercise po yan. Kasi ang sabi po sa James chapter 2, verse 17, faith, if it is not accompanied by action, is dead. Kaya malinaw po, kailangan po i-exercise natin yung ating pananampalataya upang kakitaan tayo ng pagbabago. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.